Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa mga masusugid niyong tagapakinig. Gaya ng naipangako ko ay magbabahagi ako ng mga kwento at ang aking mga patotoo sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ako po muli ito, si Ana o si Aliyah Divine, ang nagpadala sa mga kwentong pinamagatan niyo na Bago ang Binyag, Sumpa sa Pinutol na Puno, at Parusa sa Pinutol na Baging. Sa mga hindi pa po nakakapakinig sa mga kwento kong ito ay pakinggan nyo ang mga ito para lubos ninyong maunawaan ang mga ilalahad ko dito sa kwento ko ngayon. Bago tayo magpatuloy sa iba pang kwento, meron lamang akong nais linawin dahil sa mga nabasa kong komento sa mga nakaraan kong naibahagi patungkol sa sumpang ipinataw ng engkanto kay Itay Tekyo. Inuulit ko, mahirap mang tanggapin ang katotohanan dahil talaga pong wala na talagang paraan para maputol pa ang sumpa. Ito ay base sa pagkakaalam ko. Dahil ako po mismo ay nakausap ko ang engkantadong nagbigay ng sumpa sa kanila. Ginawa ko ang alam kong makakatulong sa kanila. Lumuhod ako, nagmakaawa pero wala din pong nangyari. Hindi sa pagmamagaling o sa kung ano paman, maski sino pa po na masigit pa sa akin ang may kaalaman na kausapin ng mga nilalang na katulad po nila para bawiin ang sumpa. Ngayon pa lamang ay tahasan ko nang sasabihin sa inyo na huwag na ninyong subukan. Dahil katulad ko at ng iba pang sumubok na tulungan sila, pabibigo lamang din kayo. At dahil buhay lang din na magiging kapalit sa sino mang mangahas na putulin ang sumpang ipinataw kay Itay Tekyo. Dahil ang kanyang ang nagawa ay wala na pong kapatawaran ayon mismo sa kanila. Hindi naman sila katulad sa atin na kapag magbitiw ng sumpa sa kapwa natin kaya nating mabawi kung hihingi sa atin ng tawad At posible na mawala ang bisa ng sumpa. Iba talaga sila. Bali sa papanong paraan ko nga ba ipapaliwanag sa inyo para lubusan ninyong maintindihan ang ibig kong sabihin? Ganito na lang po siguro. Kung tayo ay may sinusunod na batas, ganun din sa kanila. Ganun din naman sila sa atin. Isa na dito ang pagbibigay ng respeto sa bawat isa. Respeto na dapat isa sa alang-alang natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay para maiwasan nating makaperwisyo sa kanila. Dahil talagang ikinamumuhi nila ang paggalaw natin. Lalo na ang pagsira sa anumang bagay sa tirahan o lugar nila nang wala silang pahintulot. Mas lalo na kung wala tayong permiso. Lalo pa kung ito'y batid naman na natin na hindi na tayo dapat sumira o gumawa pa ng mga bagay na hindi na dapat natin ginagawa pa. Lalong-lalo na sa mga hindi naniniwala, di ba? Dahil para sa kanila, kapag ito'y ipinagpatuloy pa nating gawin ay parang sinasadya na po natin ito. At ito yung nature natin na higit na ikinamumuhian nila, ang kawalan natin ng respeto sa kanila. Hindi kasi sila ganun sa atin. Alam niyo ba na mas higit na mataas ang tingin nila sa atin, Sir Seth? Sa katunayan ay sila pa po ay nagbibigay respeto sa ating kadalasan. Batid kasi nila na hindi natin sila nakikita kaya't umiiwas po sila sa atin para hindi natin sila maperwisyo. Hanggat maaari. Pero meron pa rin pagkakataon na hindi natin maiwasang makasakit tayo sa kanila o magkaroon talaga tayo ng engkwentro sa kanila noon. Madalas kapag may pangyaring ganito ay pinagpapasensyaan naman po nila tayo. Lalo pat batid nila na hindi naman natin ito sinasadya. Pero syempre hindi din natin maiiwasan na merong ibang gagantihan ka talaga. Yung bigla ka nalang bibigyan ng karamdaman. Ayon sa aking ninang na engkanto, hindi lamang si Itay Tekyo ang isnumpa ng mga kagaya nila. Marami na. Meron pang ang buong pamilya na namamatay. Depende sa bigat ng sumpa nila. Madalas ay nakakasalamuha natin sila dito sa mundo natin na hindi na lang natin namamalayan. Pero makikilala natin sila sa pamamagitan ng pagtikin natin ng ilalim ng ilong sa pagitan ng ilong at labi nila. Wala silang lubog sa pagitan ng ilong at labi.
Yung filtrum kumbaga. Nakadamit sila ng mga katulad ng damit natin kapag naririto sila sa atin. At kahit sa ang lugar na gusto nilang pumunta, nakakapunta sila. Sa eskwelahan, sa ospital, nakakasabayan sa jeep, sa mga barko at mga bus. Ultimong sa simbahan, nakakapasok ang mga ito. Pero lumalabas sila kapag nagpapausok na ng insenso ang pare. Ayaw kasi nila ng amoy nun. Sa mga nagsasabi namang sila raw ay mga tinatawag na fallen angels o alagad ng dilim. Yun, hindi ko po mabibigyan ng kasagutan. Basta sa ngayon po ay ako'y ilang taon na rin at madami na akong nakita at naranasan patungkol sa kanila. Ang pagkakaintindi ko lang ay marahil ang birilngan o biringan at ang mga nilalang ay ang naroroon sa sinasabing lugar na purgatorio. Ito'y base sa pagkakaintindi ko Kasi nga po ang mga namamatay po na napupunta doon literal po na namamatay. Inililibing ang katawang lupa dito sa mundo natin. Pero yung mga kaluluwa nila napupunta doon Pinapahirapan nga po ang nagkakasala sa kanila At nakakaramdam nga ng sakit at paghihirap. Sa ilang beses kong pagpunta doon ay magpahanggang ngayon, hindi ko talaga alam o eksaktong masasabi kung saan naroroon ang eksaktong lokasyon ng birilngan. Pero karamihan ng nagpatotoo, halos pare-parehas lamang ang sinasabing lokasyon. Na ito nga umano ay nasa pagitan ng Gandara, Western Samar. Pero ito ang malaking katanungan sa akin na kung bakit ang mismong daungan ng mga gintong barko ay nasa amin. Sa mismong baryo namin. Yun nga ay malaking puno sa ilog na nabanggit ko po nung nakaraan kong kwento. At ako po ay taga dito naman, sa Eastern Samar. Maraming mga portalo mga lagusan papunta sa mundo nila. Pero ang daungan po ng mga gintong barko ay papunta doon. Iisa lang po ito base sa pagkakaalam ko. O nga't ang daungan na ito ay hindi ang mismong syudad pero hindi pa rin ako kumbinsido na talagang sa parting Western Samar ang eksaktong lokasyon nito. Dahil kung susumahin ko ang biyahe mula daungan ng mga gintong barko papunta doon, sandali lang naman ang tinatakbo ng sasakyan Lalo pat mabilis ang andar ng mga sasakyan doon. At bukod pa dito, ang bahay ng ninong at ninang ko ay malapit lang po sa kubo namin doon sa aming bukid. Nabanggit ko po ito sa unang kwento, yung may pamagat na bagong binyag. Malaking puno ito ng santol at tapat lang po ng bahay namin pero may sapang na pagitan. Dito ako mas lalong naguguluhan kung bakit sa tuwing isinasama po ako ng aking ninang sa kanilang tirahan, ay parang napakalayo ng aming pinupuntahan. Matagal bago kami makarating sa bahay nila. Pero ang totoo, napakalapit lang ng puno ng santol sa kubo namin Natatanaw pa nga po ito kahit sa bakuran namin. Ang sinasakyan naman po namin papunta doon ay yung gintong karwahe na hinihila ng 4 na puting mga kabayo. Mabilis din ang andar ng karwahe at kalsada ang dinadaanan namin. May mga nakikita ako mga tao, mga gusali sa paligid. May nakakasalubong din kaming mga karwahe. At meron din namang mga sasakyan. Pero sa tuwing titingin po ako sa bandang likuran kung saan kami dumaan, wala na ang mga kalsadang dinadaanan namin. Mga nagtataas ang punong kahoy at talahib na lamang ang aking nakikita noon. Marahil sasabihin po ninyo kung bakit hindi ko na lang po itanong sa ninang ko kung saan nga naroroon ang biringan para malaman ko. Gustuin ko man, hindi pwede. May mga bagay kasi na hindi ko na dapat isisain pa. Ito'y ayon na rin sa kanila. 10 taon ako nang una akong makarating sa Birilngan o Biringan. Wala pa akong alam sa lugar na ito na ang akala ko pa nga noon. Yun ang Manila. Kasi hindi pa naman din ako noon nakakarating sa Manila Kaya't wala din akong idea kung ano ang itsura ng Manila. Kaya't sabi ko, Ninang, ito na po ba yon? Tinawanan niya lang ako, sabi niya, yun ang syudad nila, ang Birilngan. Masasabi kong napakayaman talaga nila doon dahil lahat ng kagamitan nila ay pawang gawa lahat sa ginto.
Maliban sa mga kortina na kundi malaginto din ito, kulay puti na kumikinang naman. Bukod sa akin ay may nakakarating din naman doon na hindi naman sila nakakatanggap ng kaparusahan. Ang iba ay nakakapag-asawa ng taga doon pero pag nakapunta ka nga doon ay hindi ka na makakauwi. Kumbaga, mamamatay muna yung katawang tao mo at ang espiritu mo naman ay doon na mapupunta. Para ka lang buhay doon pero hindi ka tulad ng mga nagpupunta doon na may mga sala na nagiging alipin. Maganda magiging buhay mo doon. Magiging kaisa ka na nila. Maiiba ang itsura mo at matutulad sa kanila. Tatangkad ka. Maiiba ang kulay ng mata. Hahaba ang buhok. Magiging maputi at makinis ang balat. Basta't matutulad ka na sa kanila at bibigyan ka din nila ng bagong pangalan. Ganon din yung mga nagiging manggagamot na sila ang may regalo sa pagiging manggagamot ng mga ito. Pagbigay nila sa iyo ng ganitong kakayahan, meron ding kabayaran. Kapag dumating ang panahon na bawian ka ng buhay, ang engkantong nagbigay sa iyo ng kakayahan ay magiging katulad ka din sa kanya. Halimbawa na lang kung kapre ang nagbigay sa iyo ng kakayahan, ikaw din ang magiging kapre. Kung duwende naman ay magiging duwende ka rin. Kung tikbalang naman, ganun din. Mapupunta ka doon at kung saan sila, ay doon ka din dahil nga magiging kaisa ka na nila. Recruit kumbaga. Ang mga nilalang namang itong sarsat katulad ng kapre, diwende at tikbalang, ayon sa pagkakaalam ko ay hindi sila natira mismo sa Biringan. Meron naman silang kanya-kanyang mga lugar. Ang mga tikbalang ang tagabantay sa mga portal. At ang mga itsura nila ay matataas din at malalaki ang katawan. Totoong kalahating tao, kalahating kabayo sila pero ang parting ulo nila yung kabayo na may mahabang mga buhok. Ang parting ibaba naman ay katawan ng tao. Lahat sila puro mga lalaki, walang babae. Bawat portal ay marami silang nakabantay doon. Hindi bababa sa 10. At kapag merong dumadaan ay sabay-sabay silang magpapatunog na parang may mga trompeta silang hinihipan. Hugis sungay na kulay ginto ang mga trompeta na ito. Ang mga suot nila ay parang saya o bahag na kulay ginto din. Wala silang damit pang itaas maliban sa trompetang sungay na hinihipan nila. Nakasukbit ito sa likuran nila at may gintong tali. Yung mga diwende naman ay hindi literal na maliliit. Singlaki lang sila ng mga bagong silang na sanggol. Pero kulubot ang kanilang mga balat. Ang damit nila ay para mga tuyong dahon. Mahaba ang kanilang mga balbas, pati bigote. Ang mga buhok nila ay makakapal na para bang nagmumukhang sombrero. Matitinis ang kanilang mga boses. Marami sila, may babae at lalaki. Pero halos kung titingnan mo ay parang pare-parehas lamang ang mga itsura nila. Hinga lang may mapayat, meron ding chubby. Tunay na nasa mga punso sila nakatira. Pero hindi lahat ng punso ay tinitira nila. Madalas, yung mga punsong hindi pansinin ng mga tao. Pero kung ang lupain mo ang mapili nilang tirahan, magdadala ito sa inyo ng pambihirang swerte sa buhay. Magiging magaan ang inyong pamumuhay. Ang papel naman nila, sila ang mga tagabantay ng yaman at mensahero na rin. Ang mga kapre, sila ang espiritu ng kakahuyan. Sila ang mga tagapagbantay sa mga engkantong nakatira sa labas ng Biringan na nananahan din sa mga kakahuyan. Lahat sila ay may kanya-kanyang abilidad dahil sila ay hindi pangkaraniwang nilalang. Kaya sa ibang nagpatotoo patungkol sa kanila, magkakaiba man ang aming mga kwento. Marahil ay nagkataon lamang na ito ang aking mga nakita at nalaman. Inuulit ko po na hindi ko pinasisinungalingan ng mga ibang kwentong patotoo na inyo na pong napakinggan. At hindi ko din po kayo pinipilit na maniwala sa kwento ko. Sa edad kong ito ay marami na rin akong karanasan sa mga kababalaghan. Kung itatanong niyo sa akin kung ano-ano ang mga uri ng mga nilalang, 4 lang ang alam kong totoong naririto dito sa ating mundo. Yun ay batay po sa akin lamang base sa karanasan ko. Dahil sila pa lamang po ang aking mga nakainkwentro. Ang mga engkantado
engkanto, kapre, tikbalang at ang duwende. Yung kapre po ay hindi lehitimong engkanto. Kumbaga sa kanilang apat, ang kapre ang pinakamababa ang antas o mababang uri dahil ang kauna-unahang kapre na napadpad sa mundo nila. Kaisa natin o kauri nating mga mortal. Ito'y ayon din po sa aking ninang na engkantado. Ayon sa aking ninang ay matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi pa nakakalbo ang mga kabundukan dahil wala pa ang mga taong mapang-abuso sa kalikasan at ang mga tao ay hindi pa daw kinakalimutan ng kanilang presensya. May isang bata umano ang nakapasok sa isa sa mga portal papuntang Birilngan o Biringan. Marahil ang edad nito ay nasa lagpas 10 taong gulang pa lamang. Lalaki ito at kakaiba ang kanyang itsura kung ikukumpara sa ating mga normal na tao. Ito umano ay ubod ng itim ang mukha. Kakaiba din na mahahalin tulad sa hayop o unggoy na kung hindi lamang sa tindig at itsura ng mga kamay at mga paa ay mapagkakapalan nga umanong unggoy talaga. Mahaba din ang mga balahibo nito sa kamay at panon. Ang pagdating daw nito ay talagang ikinagulat nila dahil wala itong kasama o imbitasyon mula sa isa sa mga nilalang doon. Kaya't nagkaroon umano sila ng pagtitipon noon. Lahat ng mga nilalang na nakatira, maging sa labas ng Biringan ay nagsipagpunta umano noon para makita umano ang batang ito. Hinarap daw nila sa mga alipin nila yon, yung mga taong napupunta sa kanila na may mga sala at napaparusahan. Pero maging sila umano, ay walang nakakakilala sa bata. Dinala nila yung bata sa malaking bulwagan. Ipinaghanda ito ng pagkain dahil humihingi daw ito ng pagkain gawa ng gutom na gutom daw siya na ayon sa kanya. 2 araw na raw siyang hindi kumakain. Malayo umano ang kanyang nilakbay. Talaga naman umanong gutom na daw ito. Dahil sa dami ng pagkain na inihain nila, ay naparami na rin daw ito ng kain. Malakas daw kumain eh. Tinanong nila ang bata kung natatandaan ba niya ang daan pabalik kung saan siya galing. Sinabihan nila itong umuwi na at baka daw ito'y hinahanap ng kanyang mga magulang. Pero ang sagot niya ay hindi daw siya hahanapin dahil hindi daw siya mahal ng kanyang nanay at tatay, pati ng kanyang mga kapatid. Dahil umano sa kanyang itsura. Maluwa-luha daw po ito habang nagkikwento sa kanyang pinagdaanan. Nakiusap umano ang bata na wag na siyang paalisin. Kahit alam pa daw niya ang daan pabalik, hindi na daw siya babalik pa uwi sa kanila. Dahil kung makauwi man daw siya ay mararanasan niya muli ang hirap na pinagdaanan niya. Hindi daw siya pinagpapahinga ng kanyang tatay sa pagtatrabaho. Lagi siyang kasama at kung pakainin daw siya ay saktong nagkakalaman lamang ang kanyang tiyan. Sa gabi umano ay nagtitiis siya sa lamig at mga kagat ng insekto sa kanilang silong. Ni hindi man lamang siya pinapapasok sa kanilang bahay. Ipinaliwanag umano nila sa bata na kailangan pa rin niyang umunang umuwi. Dahil gustuin man umano nito na doon na lang siya, ay hindi pwede dahil iba ang lugar nila sa lugar natin. Sinabi nila ng 1 minutong pamamalagi niya sa lugar, katumbas na ng kalahating oras sa mundo natin. Ipinaliwanag nila sa bata na hindi ordinaryong lugar ang napuntahan niya. At hindi siya doon pwede. Hindi siya pwedeng magtagal, lalo pat nasa katawang tao ito. Hindi lang espiritu niya ang nakapasok sa portal, kaya't hindi pwede na magtagal siya noon. Sa madaling salita, mapipilitan ng bata na umuwi, sayaw at gusto niya. Pero nakiusap daw ito na kung pwede pa daw siya muling makabalik. Tinanong muli nila ito kung gaano ba niya kagusto talaga doon na lamang tumira. Ang sagot nito ay mas mabuti daw kasi doon na lamang siya dahil nakakakain siya ng marami at hindi pa siya nasasaktan ng kanyang nanay at tatay. Pinauwi daw nila ang bata, pero pinasamahan daw nila ito ng isang gabay. Hindi umano iniwan ng gabay niya ang bata. At ayon sa gabay ng bata, sa ilang araw nilang magkasama, nakita umano niya ang pinagdaanan nito.
Talaga umano na hindi ito tinatrato ng tama ng kanyang sariling pamilya dahil lamang sa naiiba umano nitong itsura. Nagalit pa nga umano ang ama nito na makita itong makauwi sa kanila na bakit nakauwi pa daw ito Dapat ito daw ay nilamon na raw ng mababangis na hayop sa gubat o nahulog na lamang sa bangin at namatay na lang. Bumalik umano sa dating gawain ng bata. Pinagtrabaho ulit siya ng kanyang ama. Pero sa tulong ng kanyang gabay ay nagkaroon na ng lakas na hindi pangkaraniwan ng bata. At ito umano ang napansin ng kanyang ama noon. Araw-araw siyang inuutusang mangaso sa iba't ibang parte ng gubat. At kailangan ay tig-iisang baboy, ramo at usa ang dala niya pag-uwi na siya namang ibinibenta ng tatay. Wala umano itong kahirap-hirap na nagagawa ng bata sa tulong ng kanyang gabay. Sa pamamagitan umano ng kanyang pagsipol ay kusang lumalapit ang baboy, ramo at ang usa. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang pamilya. Hindi pa rin siya pinapapasok sa loob ng bahay tuwing oras ng pamamahinga. Sa silong pa rin siya nagpapaabot ng umaga at binibigyan pa rin ito ng konting pagkain. Nakakaranas din ang binata ng pagmamalupit ng ibang tao. Madalas ito makatanggap ng masasakit na salita dahil lamang umano sa kanyang anyo na naiiba. Hanggang sa paglipas ng mga araw, dumating sa puntong naawa na sa kalagayan ng bata ang kanyang gabay. Kaya't ipinaalala daw nito muli sa bata ang lugar ng kanyang napuntahan na kung nais pa rin niyang bumalik doon. Wala umanong pag-aatubili ang bata na nagsabi na gusto nga niya makabalik. Sinabihan siya ng kanyang gabay na kung gusto niyang bumalik doon at wala na itong plano talagang balikan ng pamilya niya, kailangan ay may mangyari muna sa kanya. Sa madaling salita ay kailangan niyang mamatay. Ang espiritu niya lamang ang magpupunta doon. Nagulat pa nga umano ang bata sa kanyang mga narinig. Natakot ito at tila ba nagalinlangan. Siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot sa kamatayan, di ba? Ayon pa kay Ninang, hindi naman daw maaring basta lang mamatay ang bata ng walang dahilan o kunin ang kanyang espiritu at dalhin sa biringan. Dahil ito daw ay wala namang kailangang panagutan doon na kasalanan. Wala ding mabigat na koneksyon ng kanyang buhay na basta na lamang pahihintulutan na makarating siya doon, lalo pat ninais niyang doon na mamalagi. Katulad ko, Sir Sat, na meron akong dahilan dahil nga po ay may ninong at ninang akong inkantado. Kaya't pwede akong makapunta at magtagal doon kung gustuhin po nila, na hindi ko na po kailangang mawalan ng buhay. Pero sa parte ko naman, kahit gustuhin ko din na pumunta doon, kung wala silang paanyaya at paintulot, hindi ko din ito mamagagawa. Ganon din naman sila. Gustuin man nila at ayaw ko namang pumunta wala din po sila magagawa. Dahil nasa sa akin pa rin ang pagpapasya. Balik tayo sa kwento. Bumalik umano ang gabay ng bata sa biringan at nagroon ng pagpupulong doon. Ipinagtapat nito ang nakakaawang kalagayan ng bata. Kaya ipinungkahi daw nito na gawan nila ng paraan para maalis ang bata sa mundo ng mga mortal dahil hindi patas ang buhay na natatanggap niya sa araw-araw noon. Puros pasakit lamang umano. Pero ang problema nga daw ay sa papanong paraan naman nila ito madadala sa biringan na doon ito mamalagi. Kung bibigyan naman daw nila ito ng kakayahan o bertud sa panggagamot, ay masyado pa itong bata. Matatagalan pa rin siya bago makapunta ng biringan dahil may mga misyon pa siyang kailangang tapusin. Yun ang magiging manggagamot muna siya. Hanggang sa, ewan ko Sir Seth, pero nagdesisyon umano itong gabay na ito na ibibigay niya ang buhay niya sa bata para lamang ito ay makabalik na sa biringan. Nakabalik ang bata sa biringan nang hindi nga niya kinakailang mamatay pa. Dahil sa sakripisyo ng kanyang gabay, naging isa ang kanilang katawan. Ang engkanto ay nanahan umano sa katawan ng bata. Yun bang imbis silang dalawa ang babalik sa biringan, ang bata na lang. Wala nang kanyang gabay dahil ang kanyang espiritu ay nasa katawan na ng batang ito. Kaya't dahil sa gabay niyang yon, naging kaisa na siya ng mga engkantado. Medyo nahirapan akong ikwento ng detalyado
Sana maintindihan ng mga tagapakinig nyo ito at ng mga nakikinig. Sa ilang araw umano na pamamalagi ng bata doon, nakita niya ang kabuuan ng biringan. Nagmungkahi umano ito na nanghingi ng permiso na kung pwede. Sa labas lamang daw siya mamamalagi dahil siya lamang daw ang naiiba sa kanila. Dahil sa kanyang itsura. At dahil kagustuhan naman daw niya ito ay siya raw siyempre ang nasunod. Una, nakihalubilo siya sa mga tikbalang pero hindi din siya nakatagal. Muli umano itong nagpaalam. Napunta siya sa mga diwende pero ganun din. Hindi din siya nagtagal doon. Marahil daw dahil nga sa iba nga daw siya sa kanila. Dahil hindi siya puro engkanto kaya siguro iba din ang ugali niya. Kaya't dahil daw sa kanya ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang sitwasyon sa biringan. Laging may pagtitipon sa malaking bulwagan na nagaganap dahil may hinaing daw parati ang bata. Hanggang sa napagpasyahan umano nila na bigyan daw ito ng tungkulin. Na siya nga ang magiging espiritu ng kakahuyan at tagapagbantay sa mga dalakit nono engkanto na nananahan sa labas ng biringan. At para raw sa patas na pagtrato nila rito, dito din umano nag-umpisa na bigyan din nila ng obligasyon ng mga tikbalang. Yun nga yung inatasan na silang tagapagbantay ng mga lagusan at portal. Gayun din sa mga diwende, na ang mga inatas naman na obligasyon sa kanila, ang maging tagapagbantay ng yaman at mga minsahero. Siya nga pala Sir Seth, hindi po tikbalang at diwende o kapre ang tawag sa kanila doon. Tinawag ko lang din sila ng ganon dahil yun yung alam natin na karamihan na tawag sa kanila eh. Base kasi sa papano sila ilarawan ng iba kaya ko nasabi na sila nga ang kapre at diwende at tikbalang. Bagamat mga uri din sila ng engkanto pero may mga pangalan po sila doon. Pero hindi ko nababanggitin dahil gaya ng sabi ko, ipinagbabawal nila ito. Ayon pa nga sa aking ninang, pwede kong ikwento ang lahat ng pwede kong ikwento patungkol sa kanila. Pero wag na wag ko umanong babanggitin kailanman sa sino man ang pangalan nila. Yan ang mahigpit na bilin sa akin ng ninang. Nga pala, kapag sila'y nag-uusap-usap, hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Iba ang kanilang salita. Minsan ay para lamang ugong sa pandinig ko. Pero pag kinakausap naman ako ng aking ninang, ay naiintindihan ko naman po sila parehas. Parehas po yung kataga. Waray-waray ang gamit niyang wika. Malinaw ko lamang din na bakang iba ay magtatanong kung manggagamot po ba ako. Hindi po dahil ang bagay po na yan, hindi ko binigyan ng pansin. Nanggamot din naman ako noong mga panahong bata-bata pa ako pero nung nagdalaga na, hindi ko ito masyadong sineryoso. Pero yung mga nawawala sa sarili, lalo na yung gawa ng mga nilalang, natutulungan ko pa rin naman pong magpas hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Seth. Hanggang dito na lang muna. Muli ay ako si Aliyah. At maraming salamat mo sa puling pagbabahagi ng kwento ko patungkol sa biringan. Mapagpalang araw, Sir Seth. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Liz. 21 taong gulang. Nakatira ako sa Valenzuela City. Natuklasan ko yung channel mo dahil sa nakakarelate ako sa mga ibang kwento nyo na mas nagpapalawak ng kaalaman ko sa mga ganitong karanasan. Dahil laking Manila ay hindi naman lahat naniniwala sa mga ganitong kwento. Ay na nga, sa loob ng 21 taon ng buhay ko, nakaranas ako ng mga pangyaring hindi lamang kakaiba, kundi minsan ay nakakatakot sa paraang mahirap ipaliwanag. Ito ay isang bahagi ng aking kwento na bumuo sa aking sa kung sino ako ngayon. Ako ay pinanganak na may ilang kondisyong pisikal. Hypoplastic mandible, tabingi, wala akong kaliwang panga. Meron din akong microthia. Or may cross siya mga kagiliw, hindi ko lang alam kung paano banggitin ito. Grade 3 ito sa kaliwang tenga. Kasama ang sensitibong balat na madaling magpantal, mamula at manuyot. Ang mga katangiang ito ay nagdala sa akin ng hindi kaaya-aya
at minsan ay masakit na karanasan. Hindi lamang sa pisikal, pero lalo na sa emosyonal. Nung bata pa ako, maraming kakaibang pangyari ang bumalot sa aking paligid. Ang isa sa pinakaunang alaala ng kababalaghan ay ang paulit-ulit na pamumula at pamamalat ng aking balat. Ilang beses akong dinala ng aking ina sa isang manggagamot sa Metro Manila. Ayon sa kanya, baka may natamaan akong diwende habang naglalaro sa bahay ng aking lolo at lola. Noon bata pa ako, natawala ako sa kwento. Pero unti-unti kong naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid ko sa bawat pagbisita. Sa pangatlong pagbisita namin sa loob ng bahay na manggagamot, nakapila kami kasamang iba pang pasyente. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon. Ang mga santo sa loob ng bahay, karaniwan ay tahimik at payapa. Tila humihinga, lumilingon at tumitingin sa akin sa hindi maipaliwanag na paraan. Nang ako ang susunod sa gamutan, bigla naming narinig ang isang lalaki na sumisigaw at nagwawala sa labas noon. Ang lalaki, kalbo, nakaitim na damit at short na asul. Wala siyang suot na tsinelas dahil na rin sa pagwawala. Halos 6 na tao ang may hawak sa kanya. 5 lalaki at ang asawa nito. Ang ginawa ng manggagamot, pinakross ang kanyang mga paa at ginamitan ng malaking tungkod habang dinadasal siya ng malakas noon. Sa sobrang lakas nito ay nakawala ito sa kamay ng mga may hawak sa kanya. Umakyat ito sa pinakamataas na palapag ng bahay na manggagamot at muntik ng tumalon. Nagkakagulo pero napapansin kong namumulat na nilisik ang kanyang mga mata. Parang apoy eh. Sumisigaw pa ito, sumalubong sa bawat sulok ng bahay. Siya umano si Satanas. Babalik siya. Papatayin niya umano yung lalaking sinasapian niya. Hindi pa umano sila tapos. Ang tunog ng kanyang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Malalim, malamig at nag-e-echo sa lahat ng dingding. Napakabigat ng lugar. Yung paligid amoy mabahong langis eh. At ang matinding galaw ng tao, yun talaga'y nakakatakot. Doon ko naisip na baka hindi ako makaligtas dahil sa labas nila ginagawa ang paggagamot, malapit sa hagdan kung saan siya umakyat. Katabi ko lang kasi ang pintuan nun. Matapos ang ilang minuto, pinapasok ito sa isang kwarto at isinarang pinto nun. Pero hanggang ngayon, ang imahe talaga nung namumulat ng lilisik ng mga mata niya, hindi ko malimut-limutan. Pinatingnan naman ako, Sir Seth, o tinignan ako ng manggagamot. Pagkatapos ng gamutan, yung reseta sa akin ay simpleng coconut oil at dasal. Matapos ang ilang buwan ay gumaling ang balat ko. Pero yung mga kakaibang pangyari sa paligid ko lumala. Matapos nun ay kung ano-ano nang nakikita ko. Habang nag-iisa ako sa bahay, naalala kong nakita ko yung isang babae. Puti ang buhok, balat at damit. Nakalutang at nakasandal malapit sa CR. Grabe yung kaba ko nun. Napaluhod ako sa takot at tumatras ako. Pero nang lumingon ako, wala na siya. Sa eskwela naman habang nag-iisa ko sa unang palapag malapit sa gate, may nakita ako sa ikalawang palapag ng classroom. May batang nakatayo sa sulok, hindi gumagalaw. Nang ipakita ko ito sa gwardiya, bigla itong nawala. Maraming beses akong nakakita ng ganitong batang anino hanggang mag-high school ako noon. Naalala ko ang aking ama at ang kanyang nanay na lola ko. Parehong nakakakita din ng mga ganitong bagay na hindi nakikita ng iba. Minsan naman akong nagawi sa Baguio, sa Diplomat Hotel. Bumigat yung hangin doon. Sa ground floor ay may nakita akong itim na ribbon sa sahig na parang nagmamarka ng isang landas. Nang kukunan ako ng litrato ng aking ama, merong biglang tumakbong bata sa harapan ko. Nagkatinginan kami ng aking ama. Nagulat kami nang tingnan ng litrato.
Nakita namin hindi lamang siya kundi pati na rin yung pugot na pari na hawak niyang kanyang ulo at isang batang babae na tila nagmamasid sa amin mula sa dilim. Bali pagkatapos kasi noon, Sir Seth, mula pagkabata ko, naging lapitin na ako ng balis. Malakas na iniriya na nagdudulot ng lagnat, pagkahilo at matinding sakit ng ulo. Ito'y nawawala lamang kapag nabuhusan ng mainit na tubig ang damit ko. Ayon kay nanay, marami din daw sigurong natutuwa sa akin. Nakakabate, natutuwa sa tenga ko, sa personalidad ko. Kumbaga, kada aalis kami ng bahay ay maraming tao ang nagpapatingin sa akin dahil na rin sa kakaiba kong itsura. Dahil doon ay natutunan ko mag-ingat. Nagsasabi ako ng puwera usog kada may nakikita akong nakatingin sa akin noon. Natutunan ko mag-obserba at hindi basta-basta haharap sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ngayon sa edad ko, madalas naman akong nababangungot. Kapag may nararamdaman akong kababalagan, ay hindi ko maigalaw ang katawan ko sa panaginip, na para bang kinukuha ng malamig na kamay yung kalayaan ko noon. Lumalapit yung mga anino, nagmumura, tinitingnan ang bawat kilos ko. Yung namumula at nanlilisik na mga mata ng sinapian na lalaki, bumabalik talaga sa panaginip ko yon. Para bang may gustong buksan na kung anong enerhiya na hindi ko masara. Ayon kay tatay, kagaya niya, pag 25 years old na daw ako ay magbubukas yung third eye ko. Tulad na nangyari sa kanya at kay Lola. Natatakot akong isipin kung ano ang pwedeng mangyari kapag hindi ko kayang harapin ang mas malakas na presensya sa paligid ko. Kapag tuluyan lang nabuksan ang third eye ko.